Good morning, my dear sisters and brothers, and good morning to those who are following us online. And I welcome those who are first-timers to the Manila Cathedral. Palakpakan natin ang ating mga bisita. My dear sisters and brothers, many times we know the profession of a person by the uniform that he or she wears. Like, for example, if she or he is wearing a policeman's uniform, we know that he or she is a policeman, a man in uniform. Or if she is wearing or he is wearing a uniform of a medical practitioner, a nurse, for example, we know by the uniform that he or she wears that she or he is a nurse. Even in the religious environment, we know that someone is a priest when he is wearing something like the priestly vestment. So nakikilala natin ng isang tao kung ano ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng kanyang uniforming suot. Pag nakita natin ng isang tao, sabihin natin, siguro pari yan. Kasi ganun ang kanyang polo, Roman collar. Yan, madre yan, kasi nakabelo. Yes, of course, somebody can pretend, no? Somebody can wear a uniform of a policeman while he is not a policeman. Pwede din namang mangyari yon. So, we know someone's profession by the uniform that he wears. But my question is, how do you know that the person you are, for example, sitting beside you, or the person you meet outside, on the street, in the mall, in the market, is a Christian? Paano mo makikilala at paano ka makakasiguro na yung katabi mo ay Kristiyano? Baka Buddhist yan. Nandito lang sa loob kasi nag-uusyoso. Ang hirap nating makilala na tayo ay isang alagad ni Jesus. Ang hirap makilala kung ang isang tao ay alagad ni Kristo. But in the gospel, the Lord gives us a hint, a clue. Jesus said, "This is how all will know that you are my disciples if you have love for one another." So ang sabi ng Panginoon, makikilala ng mundo na kayo ay mga alagad ko sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa isa't isa. Hindi ID, hindi uniform. Walang ID, walang uniform ang isang alagad ni Jesus. Walang ID, walang uniform ang isang Kristiyano. Ang tanging pagkakakilanlan kung ang isang tao ay alagad ni Jesus ay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. That is why Jesus said in the same gospel, "I give you a new commandment. Love one another." I command you, love one another. Now take note, the word used was command. This is my new commandment. The Lord did not say, "This is my new request." The Lord did not say, "This is my new suggestion." Hindi. Sabi niya, ito ang aking bagong utos. Ito ang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kaya hindi ito nakasalalay sa atin. Hindi.
Ito'y utos sa atin ni Jesus. Love one another. But the question is, how do we love one another? And Jesus answered the same question, as I have loved you. Kung paanong minahal ko kayo, gayon din naman magmahalan kayo sa isa't isa. Sa mga kapatid, ang batayan ng ating pagmamahalan ay kung paano tayo minahal ni Jesus. Ang modelo, ang huwaran kung paano natin mamahalin ng isa't isa ay kung paano tayo minahal ni Jesus. So, how do we know that someone is a disciple of Christ? By his love. And Jesus said, "This is my commandment, love one another." But how do we love one another? By the way Jesus loved us. Hindi natin mamahalin ng isa't isa batay sa pagmamahal ng ating kapwa sa atin. Hindi natin mamahalin ang isa't isa batay sa ipinakitang pagmamahal ng ating mga magulang. Magmamahalan tayo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Jesus and His love, it is the model of how we love each other. But the next question is this: how did Jesus love us? Kung ang batayan ng pagmamahal natin sa isa't isa ay kung paano tayo minahal ni Jesus, ang tanong ngayon ay, paano tayo minahal ni Jesus? Three characteristics of Jesus' love. Number one, it is faithful love. Number two, it is forever. And number three, it is sacrificial. Faithful love, forever, sacrificial. Faithful love. Paano tayo minahal ni Jesus? Minahal tayo ni Jesus ng tapat. Tapat. At yan, mga minamahal kong kapatid, lalo na sa mga may asawang naririto, yan ang uri ng pagmamahal na dapat ninyong ipakita sa isa't isa. Isang tapat na pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na tapat dahil siya'y iyong katapat. Kasi merong mga mag-asawa, mahal lang isa't isa pag sila'y magkatapat. Pag iba na ang katapat, wala nang pagmamahal. O naliligwak yung pagmamahal. Kaya minsan, yung isang spouse na nasa abroad na nagtatrabaho, may ibang minamahal doon. O kaya naman yung naiiwan dito, may ibang minamahal dito. Hindi. Ang pag-ibig natin ay dapat na tapat. Ang pangalawa ay forever. O sa mga ikinasal, until death do us part. Hindi pa bago-bago. Mamahalin kita hanggat may buhok ka. Pero pag nakalbo ka na, hindi na kita mahal. Hindi. Anong sabi ng awit? Mahal kahit na puti na ang buhok ko. Mahal kita hanggat malusog ka. Pero pag na-stroke ka na, abay, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Ang pagmamahal ay panghabang buhay. Hindi nagbabago, hindi binabago ng panahon, hindi binabago ng sitwasyon, hindi binabago ng kalakaran. I love you no matter what. I love you until the end. Sana ganun ang pag-ibig natin. Hindi moody, kundi forever. At ang pangatlo,
mahal tayo ni Jesus na anupat handa siyang magsakripisyo alang-alang sa atin. I said this many times, and I say it again. If you ask the Lord, Lord, how much do you love me? And the Lord will answer, this much. I love you until death, death on the cross. Sinabi ko nga sa inyo noon, pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig nang hindi ka nagbibigay. Kaya yung ibang tao na ayaw masaktan, pinipili na lang wag magmahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka handang masaktan. You cannot love without sacrifice. My dear brothers and sisters, let us pray for one another, that we may love like Jesus loved us, that we may love one another the way Jesus loved us, faithful, forever, sacrificial. They will know that we are Christians by our love. Amen.